Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Pinunong General John ay mabilis ngunit maingat na naglakad. Nagtungo si Pinunong General John at nagtago sa kabilang pinto ng palasyo na nakasara. Habang nakatago si Pinunong General John at gugulatin na niya sana si Ellie. Si Ellie ay biglang nagsalita at si Pinunong General John ay napatigil at hindi tinuloy ang paggulat kay Ellie. At si Ellie ay nagsabi, ang Sect Master ng Elysium Gate Sect na si Sect Master Ambrose. Magagawa niya kaya talagang matulungan ang Holy Sect at ang buong Great East Continent. At sa pag-uugali ng mahal na Empress Aurora ay kanya kayang mapapabago ng pag-iisip. Alam ko ang Kyushu ay mayaman na bansa na pinamumunuan ni Sect Master Ambrose. At alam ko din na ang Elysium Gate Sect ay may sapat na pondo para makatulong talaga sa Great East Continent. Subalit tatanggapin kaya ng Holy Sect ang tulong na ibibigay ng Elysium Gate Sect. Kung ang Empress Aurora ay hindi pa rin nagbabago ng pananaw, mukhang mahihirapan si Sect Master Ambrose na magawa ang kanyang gustong gawin na tulungan si Empress Era at buong Great East Continent dahil kay Empress Aurora. Sumasakit ang ulo ko ngayon dahil sa naiisip ko na naman ngayon ang kalagayan ng Great East Continent. Kahit na nandito na kami sa Westrington ngayon at nagsisilbi na kami sa palasyo ni Emperor Daryl. Hindi pa rin mawala sa aking isipan ang kalagayan ng mga mamamayan ng Great East Continent. Sabi ni Ellie sa mahinang boses. Ngunit si Pinunong General John ay naririnig ang mga sinabi ni Ellie. At si Pinunong General John ay nagpasya ng magsalita at sinabi, huwag kang mag-alala, ang Sect Master ay magagawa niyang maibigay ang tulong na dadalhin niya sa Great East Continent. Kahit na hindi maging sang-ayon sa gagawin niya si Empress Aurora. At si Empress Aurora ay hindi na talaga ang namumuno sa Great East Continent kundi si Empress Era na. Nakapatid ni Sect Master Ambrose. Kaya alam ko na magagawa ni Sect Master Ambrose na matulungan ang Great East Continent at si Empress Era. Wala nang magagawa si Empress Era kapag nakaharap na niya ang kanyang kapatid na si Sect Master Ambrose. At hindi naman makakasama sa Great East Continent ang gagawin na pagtulong ni Sect Master Ambrose sa kanila. Kaya alam ko din na kahit anong mangyari wala nang magagawa din si Empress Aurora. Ang dalawang Empress ng Great East Continent ay tatanggapin ang dala-dalang tulong ni Sect Master Ambrose sa kanila. Kaya wag ka na mag-isip-isip pa para hindi na sumakit pa ang iyong ulo. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay labis na nagulat at napasigaw. At si Pinunong General John ay dahan-dahan naglakad at nagpakita kay Ellie. At si Pinunong General John ay muling nagsalita at sinabi, Ellie, ang iyong pagkakilanlan, tama ba ako? Bakit ngayon ay nandyan ka at bakit ka umalis kung nasaan ang iyong mga kasamahan? Wag mo sabihin na tapos na sila at hindi na nila tinuloy ang pag-inom ng mga alak na iniwan namin sa inyo ni Sect Master Ambrose. Sabi ni Pinunong General John. Nang makita at marinig ni Ellie ang mga sinabi ni Pinunong General John. Ito ay yumuko at sinabi, ikaw pala Pinunong General John. Paumanhin kong nagulat ako nang marinig ko ang iyong boses. Patawad kung ano man ang aking nasabi kanina na iyong narinig. Huwag mo sana isipin na wala akong tiwala kay Sect Master Ambrose na magagawa niya ang kanyang ninanais na makapagbigay tulong sa Great East Continent. Nasabi ko lang ang ganang mga salita dahil sa sobra ko din pag-alala sa pag-uugali na mayroon si Empress Aurora. Paumanhin talaga Pinunong General John. Sabi ni Ellie.
Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay ngumiti at sinabi, "Huwag kang mag-alala, hindi ko naman iniisip na wala kang tiwala kay Sectmaster Ambrose. At nauunawaan ko din ang iyong pag-alala sa Great East Continent. Dahil doon ka nagmula at nagsilbi bilang kasundaluhan ng Holy Sect. Kaya hindi mo na kailangan pa humingi ng paumanhin, Miss Ellie. At nais ko lang din malaman ang iyong mga kasamahan. Umalis na din ba sa silid hapagkainan at ang ibang mga alak ay kanila na bang itinago muli?" Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay nagsalita at sinabi, "Pinunong General John, ang aking mga kasamahan ay hindi pa umalis sa loob ng silid hapagkainan. Pinagpatuloy nila ang binigay nyo ni Sectmaster Ambrose na pahintulot na magsaya. Sila ay patuloy parent sa mga oras na ito na umiinom ng mga alak. At ako naman, dahil hindi naman ako nainom ng alak, kaya nagpasya na lamang ako lumabas ng silid hapagkainan at maglakad-lakad upang magpaangin." Tuldok. At aaminin ko, Pinunong General John, narinig ko ang buong pag-uusap nyo ni Sectmaster Ambrose, ngunit hindi ko sinasadyang marinig iyon. Kaya naman ako nagpatuloy na hindi magpakita sa inyo kanina dahil ayoko makaabala sa inyong pag-uusap kanina ni Sectmaster Ambrose bago siya umalis. Maniwala ka sana sa akin, Pinunong General John. Sabi ni Ellie sa nahihiyang tono. Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay tumawa at sinabi, "Hahaha, naniniwala naman ako sa iyong mga sinasabi. At kung ganon, nasa loob parent pala ng silid hapagkainan ang iyong mga kasamahan." Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay nagsalita at sinabi, "Paumanhin, Pinunong General John. Nais ko lamang malaman, may kailangan po ba kayo sa amin? May ipapagawa ba kayo sa amin ngayon? Maaaring bumalik ako sa silid hapagkainan at sabihin sa aking mga kasamahan na may nais kayong ipagawa sa amin. Maaari ko bang malaman, Pinunong General John, kung may ipapagawa nga kayo sa amin at kung meron man, ano iyon?" Sabi ni Ellie. Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay ngumiti at sinabi, "Hindi mo na kailangan bumalik kung nasaan ang iyong mga kasamahan. Hayaan mo lang silang ipagpatuloy ang kasiyahan na aming nasimulan kanina. At isa pa, wala din akong kailangan ipagawa sa inyo." Sabi ni Pinunong General John nang nakangiti. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun, Pinunong General John, ikaw ba ay may gagawin sa loob ng palasyo? Kung may gagawin kayo, Pinunong General John, ako ay aalis na at maglalakad na muna upang makapagpaangin. Sa mga oras na ito ay wala din akong magawa, kaya maglalakad-lakad na lang muna ako." Sabi ni Ellie. Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay nagsalita at sinabi, "Wala naman akong gagawin sa loob ng palasyo. Kaya ako nagpasyang bumalik sa loob upang kumuha ng iilang mga inumin na alak sa loob ng silid hapagkainan. At ang mga alak na iyon ay dadalhin ko kung nasaan ang mga general ng Westrington at ang ibang mga kasundaluhan. May mga nais lang ako iparating sa kanila na ilang mga balita at mga dapat gawin at mga dapat iwasan." At habang nag-uusap kami ay kami ng aking mga general ay umiinom ng masarap na alak. Matagal-tagal ko na din kasi silang hindi nakikita. Masyado silang abala sa kanilang mga tungkulin. At ang tungkulin na iyon ay isa sa mga mahigpit na bilin ni Emperor Daryl sa kanila. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay nagsalita muli at sinabi, "Ganun pala, Pinunong General John. Sa bagay, napadami ang alak na aming nadala kanina sa loob ng silid hapagkainan. At alam ko din naman na hindi mauubos ng aking mga kasamahan ang mga alak na iyon. At Pinunong General John, nakakapagtaka nga, sa loob ng imperyo tanging ikaw lang ang nandito na mataas ang ranggo. Kahit isang mga general ay wala dito sa imperyo. Tulad ni General Hyper. Matapos nadalan kami dito ni General Hyper ay hindi na muli namin siyang nakita." Pinunong General John, nasaan nga ba ang mga general ng mga kasundaluhan ni Emperor Daryl? Sa bawat lugar ba na sakop ng Westrington, ay may isang general na kasakasama ang mga kasundaluhan upang magbantay at mapanatili ang kaayusan ng mga lugar sa Westrington. At isa na si General Hyper na nagbabantay sa mga kasundaluhan sa ibang lugar sa Westrington. At tanging ikaw lang ang nag-iisang humahawak sa mga kasundaluhan na nandito sa loob ng imperyo. Tama ba ako, Pinunong General John? At sa iyong pagkakasabi kanina, dadalhin mo ang mga alak sa mga general at sila ay iyong kakausapin. Kung ganun, kung nais mo silang kausapin lahat,
Ibig sabihin pupunta ka sa lahat ng lugar na sakop ng Westrington para makausap ang lahat ng mga general. Masyado ka ding abala na puntahan mag-isa ang mga kasundaluhan at mga general ng Westrington na nasa iba't ibang lugar na sakop ng Westrington. At kung mali ako nang naiisip Pinunong General John, maaari ding baka ang lahat ng mga general ay nasa isang lugar lamang. Kung nasa isang lugar lamang ang mga general ng Westrington, ganun ba kaimportante ang mga tinalaga na gawain sa mga general ng Westrington ni Emperor Daryl? Tama ba ako Pinunong General John? Sabi ni Ellie. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!